Good morning mga kabahay and welcome back po dito sa aking YouTube channel. Dito po ako ngayon sa Lanelio Heights sa may General Trias, Cavite para ipakita sa inyo ang isa sa mga model unit na ino-offer nila dito sa project na to. So yan po nasa harapan natin. By the way, ako nga pala si Chad Ricaport sa Real Estate Broker at nanonood po kayo ngayon ng aking house tour for Brenda Single Attached. Okay, so si Brenda Single Attached po ay merong minimum lot area na 77 square meter and a floor area of 60 square meter. 2 bedrooms, 2 toilet and bath, complete turnover. Meron siyang carport and balcony. Available po ang mga unit nila dito through bank financing. Okay, so yung minimum lot area na 77 square meter ay mula po dito sa carport na to, sa sementadong part ng carport niya, diretso. Okay, and then sa harapan, hanggang dito pa po yung kanyang property line. Dito po pwede ka pang maglagay po ng mini garden katulad niyan. Okay, so ikutan muna po natin yung property. So very modern din ang design. So dito po sa likodan, meron ka pa pong 2 meter na setback at may provision ka for dirty kitchen, service area. Pwede mo rin siyang extend later on. Okay. So, pasok naman tayo ngayon sa main door. So, ito pala yung kanyang septic tank na sa part na to. Sa main door naman, so yung kanyang pintuan, solid panel wood ang ginamit. And I think mga nasa 90 cm ang lapad. So, ito po. So, pagpasok po ninyo, papansin nyo agad na complete turnover na siya. Naka-tiles. So, yung tiles po niya 60 by 60 granite. Yung mga bintana, mga aluminum sliding window. Okay. So, ito yung kanyang living area. So, kung papansin nyo, may mga saksakan siya dito. So, dito mo pwedeng ilagay yung TV, yung entertainment showcase mo. Okay. So, yung kisame niya, yan po, no? Maganda na rin, malinis tignan. At medyo mataas-taas na rin naman. So kahit maglagay ng bumbilya dito, hindi ko pa rin naman siya maabot. So okay naman siya. So dito sa part na to, ito naman yung kanyang dining area. Okay. And maganda po dito, nilagyan nila ng maliit na storage. Yung ilalim na hagdanan para ma-maximize po nila yung space. So, ito naman yung kitchen area niya. So, kung papansin po ninyo, medyo nakatago yung kitchen area. Hindi mo siya agad makikita kung galing ka sa main door. So, yung advantage niya. Pero, medyo maliit lang po yung kitchen area niya. So, possible talaga mag-extend ka para mas lumaki yung kitchen mo. So, ito yung actual turnover. Actually, hindi ko nga malaman kung saan mo ilalagay yung refrigerator kasi medyo maliit na talaga yung space dito. So, yan. At least may bintana ka dyan. And ito yung toilet and bath sa ground floor. Okay. So yung tiles niya dito sa part na to, wala pa sa may toilet at lavatory. Wala pa siyang tiles. Dito lang sa may shower area yung tiles niya. Pero hindi pa siya floor to ceiling, ano? Ito pala yung kanyang shower area. Mga 70 cm ang lapad. Okay. So, kagandahan dito, may bintana yung toilet and bath niya at may nakaabang na outlet for heater. So, actual turnover po ng toilet at lavatory. And ito po yung kanyang pintuan, PVC type. So, cut naman tayo sa second floor. So kung papansin po ninyo, maganda na rin po yung mga railings na ginamit nila. So ito, may design na din. Tapos buhos po yung mga hagdan nila, bato, may mga stopper at nakabinil. Binil planks po. So matibay naman. So matigas naman po yung mga railings. Okay, so medyo sakto lang po yung lapad ng hagdan. Pag nagkasalubungan kayo, makakadaan pa rin naman po.
So, second floor, naka-vinyl planks din po yung flooring niya. Ito yung first bedroom. Okay. So, medyo parang maze lang yung kanyang first bedroom. Pero dito sa part na to, dito mo pwedeng ilagay yung built-in cabinet mo. And then dito naman yung kanyang bedroom. So, kahit mga double size bed, maluwag pa rin naman. At maraming bintana po, malalaking bintana yung bedroom na to. Okay. So, double size, maluwag. Okay, mataas-taas na rin naman po yung ceiling height niya. So, yung mga pintuan pala, mga flush door ang ginamit. Dito naman tayo ngayon sa master bedroom. So, si master bedroom, syempre mas malaki siya. At meron siyang space din dito for built-in cabinet. So, maluwag tong space na to. Okay. I think dito mo pwedeng ilagay yung headboard. Dito sa part na to, nakasandal dyan. So, next naman, ito naman yung kanyang toilet and bath. So, kung napapansin po ninyo, nandito sa master bedroom yung toilet and bath. So, yun lang po yung disadvantage, no? Or hindi ko nagustuhan. So, para makarating po yung isang, yung may-ari ng kwarto dun sa kwartong yun, papasok pa siya dito sa master bedroom para makarating sa toilet and bath. Okay. So, same lang naman po yung materials na ginamit. Okay. Halos magkasing laki lang din po yung toilet and bath. So, next naman, ito naman yung kanyang balcony. Okay. Okay. So, sa balcony niya, I think mas maganda ko i-extend mo siya para makoberan mo yung buong parking mo. So, kumusta po ba? Maganda po ba yung aming Brenda single attached, ano? So, dito pala meron silang basketball court, clubhouse, at playground katulad niya. Sa computation po pala ng Brenda single attached, ito po ipa-flash ko sa screen ninyo. Nandiyan na po yung total contract price, reservation fee, down payment, monthly amortization, at required gross monthly income. So, ang kagandahan po talaga sa project ito, napakalapit lang po sa Manila, lalo na pag natapos na po yung Cavite-Laguna Expressway. So, lalo pong tataas ang value ng property dito dahil nga accessible siya. Okay? So kung nagustuhan niyo po ang video to, please paki-like, paki-share, at mag-subscribe na rin po kayo dito sa aking YouTube channel para ma-notify kayo pag may mga bago kong videos. At kung interested na po kayo mag-reserve sa bawat property na in-offer ko, mag-reserve na kayo. Dahil ang property, patagal ng patagal, pamahal ng pamahal, palayo ng palayo. Yun lang po at maraming salamat.